Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion ito. Excuse me. Video posted by ABS-CBN. Pahayag ni Vice President Sara Duterte. Nasa ICC, Netherlands siya ngayon. Nagbisita kaya sa ating Tatay Digong. Nagsalita siya, di ba? Nagsona ang Pangulo kapon. Sabi niya na wala namang napakulong. Anong may pagmamayabang niya sa mahiya naman kayo? Totoo naman. So, salamat itong mga ganitong pahayag ng ating Vice Presidente na totoo naman. Pakinggan natin Napakulong sa flood control scandal eh. At saka, yung sinabi niya na mahiya naman kayo, it was a PR stunt na sinali nila yung linya na yon sa speech niya na nag-backfire. Dahil ang katotohanan naman kasi talaga, ghost projects yung flood control kung hindi man substandard, unfinished or substandard projects. No? So, sinasabi niya na lang yan ngayon na parang ako yung nagsabi ng mahiya naman kayo para mailayo niya yung sarili niya doon sa flood control scandal. Unfortunately, hindi niya pwedeng gawin na ilayo niya yung sarili niya doon sa korupsyon sa flood control scandal kasi siya yung pumirma ng budget. Yan yung inuulit-ulit ko na it is doon sa pag-file ng impeachment case sa kanya. Yun yung impeachable offense doon. Nagpumirma ka ng budget na alam mo madaming insertions. Na alam mo yung net mo hindi na siya yung lumabas na GAA. At kahit pa man na nakikita mo na merong anomalya doon, pinirmahan mo pa rin yung budget. Kaya hindi niya pwede ilayot yung sarili niya just by saying na ako yung presidente na nagsabi na mahiya naman kayo at ako yung presidente na nagpakulong dahil wala namang nakulong eh. Walang nakulong ng mga tao na tumanggap ng mga maleta na galing sa flood control scandal. Diba yan din yung sinabi niya last year, bago mag-December may makukulong na. So, meron bang makulong? Wala. Bago mag-Christmas? Wala. So, huwag niya na-expect na makulong niyang dating speaker o mga members ng House of Representatives. Huwag niyong balik na lang tayo sa 20 pesos ang bigas. Wala naman siya napakulong sa So anong nasabi lang ang Pangulo tungkol sa mahiya naman kayo? Hanggang doon lang yung masakit para sa akin. Yung announcement ng ombudsman na malapit ng sampahan ng patong-patong na kaso yung dating speaker. Ba't gawin natin? Hindi ako Pangulo ng aking pamilya. Pangulo ako ninyo, sambayanan. Kaya gawin natin ang tama. Anong tama? Noon pa sana. Maniwala kami sa inyo. 1 year. Wala pa kayong nakasuhan at nakulong na. Yun talagang involved sa flood control scam. Yung sina Sara Diskaya, mga DPWH officials, malilit na isda lang yan. Dapat yung malalaki. At isa sa pinakamalaki, ito sana si Martin Romualdez at saka Saldico. At malaya naman sila. Saldico nasa ibang bansa nag-enjoying life. Martin Romualdez, nandito lang din. Hindi magalaw-galaw. Drama lang yung sinasabi ni Boying na sasampahan na malapit na. Wala, wag nyo kaming gawin na parang walang ano. So wala talagang napakulong. Sinasabi dito. Ang napakulong ay si Senator Marcoleta. May flood control anomaly ba si Senator Marcoleta? Zero.
Jingo Estrada, kung meron man, yun ang sabi ko, kakapiranggot, kung meron. Ang problema lang kay Senator Jinggoy, hindi siya pumayag na bumaliktad. Sumama sa majority, yun ang kasalanan niya. Kasi kung katulad lang siya ni Escudero at Villanueva, hindi siya nakakulong ngayon. Ganun lang kasimple. So, Bong Revilla, kung meron man, kakapiranggot. Kaya halos lahat na binitawan ng Pangulo na kung ano-ano, racket. Ha? Grabe. Magpapa-launch siya ng rocket, anong tawag, spaceport sa Cagayan. Post ni Attorney Mike Operario. Kalsada nga at tulay, hindi nila maayos. How much more rocket pa? Baka gusto niya ulitin. Kasi noong 1970s, merong bongbong rockets na talagang na-develop. Ballistic rockets. Pang-depensa sana natin. I think 37 successful test. Napalipad talaga, napaputok. Na-recover sa South China Sea yung rocket na yan, debris. Yun, bongbong rockets. Kaya, bago siya alis sa pwesto, kung alis man siya, gusto niyang mag-iwan ng legacy na mayroong ang Pilipinas, meron ng rocket. Ito naman rocket, hindi yung pangyera, kundi siguro mag-gather ng data. Satellite, parang ganon. Sige, tingnan natin. Baka maganda. Maganda ang why not? But again, sa dami-dami niyang binitawang pangako sa SONA, sa ngayon, halos wala akong makitang magandang nangyari itong 4 na taon ng kanyang panunungkulan. Yan, opinion ko lang yan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Balay sa natabangan ng Bugero. Sumuna ni Tsura sa buslot sa iyang atop. Kita gid nato nga buslot na gid ang iyang mga atop. So kining diri gani dapat isumpay lang kon buslot na gyapon. So mga dagko na gid ang buslot sa iyang atop. So karon mag-atop na ni sa gitagaan sa gihatag na mga heroes mapulian na ni karon iyang atop nga buslot na gid kaayo. Ug karon mao na ni ang hero nga among gihatag nga iatop nila karon. Salamat sa Ginoo kay sa mga nagtabang sa mga tao. Dagang gyud salamat. Yung nag-atop na mo.
makaatop na gid mi og maayo nga sen kay among sen daw gyud kaayo. So karon nindot na gyud nga tan-awon. Tanawa karon na Human na gyud sa pag-atop.